XIC 711 sa Iligan, numero 1, Tatak RMN. I see in me will be straight away by the power of your love. Hold me close. Labing gabanan nga Dios nga salamat kami. Ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw. Og salamat kang imong grasya mudangat sa ilang kinabuhi. Ang kayuhan, milagro, ang kauswagan, ang kalinaw kalipay, ug ang gugma Ginoong Dios. Nagpasalamat kami nga ikaw mo sa gihapon ng kagahapon karon og sa walay katapusan. Makahimo ka Ginoong Dios sa paghikap sa mga lawas nga dunay panginhanglan, sa among makaigsuunan nga naay madakong panginhanglan. Dagang salamat nining buntaga. Akong gisalig kanimo ning tanan kining maong programa dinis kanginan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan mga kaigsuunan. Nining buntaga nagapasalamat ako sa success sa 24 HSP or 24 hours houses of prayer mga kaigsuunan nga ginahimo didto sa Tawi-Tawi. Kagabi pa lang ko naabot mga kaigsunan gikan sa Tawi-Tawi. Pasalamat kita sa mga kaigsunan sa Tawi-Tawi nga maabi-abihon pag-ayo og unya ang mga kaigsunan nato sa mga churches didto nagakahiusa gikan sa Jesus is Lord, mga alliance nga mga churches didto sa Tawi-Tawi. Dito na mo gihimo mga kaigsunan ang prayer sa Alliance Church, no? Dito pinagi kang Pastor Steve o ang pastor sa Alliance dito. Mo na nga nagkahiusa aron sa pag-ampo para sa atong nasod, para sa mga kaigsuunan no sa dinhi mga katawhan sa Pilipinas. Ako nagtuo nga ang solusyon sa problema mga igsoon sa Mindanao, dili kini dili armas ang solusyon kundi prayer, ang pag-ampo mga kaigsuunan. Kaya nasayad kita nga ang buhat sa yawa mao ang pagdala og division, pagdala og kasalanan, then pagdala usab mga igsoon og pagduha-duha. So kining mga bugat kayo nga mga activity nga yang ginahimo sa mga kaigsuunan, no? Deception, kanang deception, sin and division, mao kanay magalihok kung ang kaaway mga kaigsuunan magadala og ang tumanon kunon iyang plano maong pagpatay, pagkawat o paglaglang. So ang iyang strategy ini mao kanang dad-an niyag sala, kay pinaagi sa sala ang Israel kaniadto kanunay silang maigo no sa tunglo tungod sa kasalanan nga ilang ginahimo. Pero sa diya nga naghinulsol sila, nagampo silang balik sa Ginoo, doon na may milagro nga gihimo ang Dios silang kinabuhi. Dayon nagbaton silang kalinaw silang kinabuhi. Pero ang division nga mabahin-bahin ang katawhan, usa-usab kini ka strategy sa kaaway para nga ang pag-ampo dili na mo stand, dili na kini magpadayon. Siyempre kung ang managtiayon mag-away, napabay himuon nilang pag-ampo nga nag-away man sila. Pero mga kaigsuunan, kung dili lang wala lay division mahitabo, dili lang pansinon, dili walay desisyon himuon nga mag-divide,
mga kaigsunan mapildi ang kaaway o dili kini mga kaigsunan mulampos. So kining division, one of the powerful tool of the enemy of Satan to defeat the people of God is through division. So kung di lang maka-divide, no, dunay intact nga una-una makahiusa sa purpose kaysa principle usahay makarinlain, no, pero natay relasyon nga nagtuo ta sa Dios unya do na kitay gitawag og purpose mao ang pag-establishar og 24 hours by 7, no, 24 by 7 hours houses of prayer. Kay mo man ni ang gingon sa Ginoo, ingon ang Ginoo, my house shall be called the house of prayer. Ang akong katawhan pagatawagon nga, ang akong balay pagatawagon nga balay nga alampuanan. So mga kaigsuunan, mao na kung dunay division in the church, diha na ang strife mahitabo, diha na ang nilibakay, backbiting. So diha na ang motik advantage ang kaaway, mga igsoon. So atong i-achieve ang unity. Ingon sa Bible, one accord. What you mean by to be an accord is a person who is in accord. Mingon siya, I like that, I like you. So mo ka na ang naa kaniya. Gusto ko, despite of bisan pag ngunini, pero gusto gid ko anang usan nimo ka imong karakter, no, nga naa kanimo gusto ko niya na. So mo ka na ang gitawag og a person who is in accord. Dunay unity, mas above pa ning accord kaysa unity. So mga kaigsuunan, mao na nga salamat sa Dios kay dito lain-lain nga mga churches, mga pastors, mga Christians nagkahiusa dito sa Tawi-Tawi. Then nahitabo mga kaigsuunan ang 3 days na mo gikan mi atong Tuesday naabot mi dito, Wednesday, Thursday, and Friday. And then gahapon pa mi naabot diri sa Iligan tungod kay agikan pa mi sa Tawi-Tawi. Pero mga kaigsunan, nagpasalamat ta no nga nagkahiusa ang mga kaigsunan sa Tawi-Tawi. Og diri usab mga kaigsunan nagpasalamat kita sa atong feeding program sa pag-atiman sa mga kabataan nga naa sa garbage site, sa street mga street children along the riverside, and those who are also living on the mountain. No, ato silang ginapadayon sa paghatod mga pagkaon, bisag ginagmay basta kay nakapaambit kita kanila. So alang kaninyo nga naa sa negosyo, busy kayo na mo kanunay sa business, gusto ka mong mutabang ning maong buluhaton mga kaigsunan, mahimo kini pinaagi sa imong pagtugyan, no, pakig-partner ka namo sa buluhaton, no, kanang gitawag og God Bless Iligan, no, Bless Iligan movement. Kining Bless Iligan movement, usa kini ka movement sa Throne of Grace Global Fellowship to bless the children, to feed the children, even the malnourished children and the lactating mothers. So ato silang gina-reach out, ginatapangan nato sila sa pagpakaon mga kaigsunan sa mga pagkaon nga nutritious nga pagkaon para sa ilaha. Unya magpasalamat ta no nga kung ikaw dunay nanawag sa kuha nga estudyante siya sa law o gusto siyang maki-coordinate. I do not know in what area gusto siyang maki-coordinate, pero ako nagtuo ko tungod kay orphanage man ang iyang pangita, no, iyang pangutana. So kung niining buntaga na minaw ka karon, Brad, pwede kang makikita kanako sa Throne of Grace Global Fellowship atong istoryahan ang imong desire. Ako nagtuo nga panalanginan ka sa Dios o pinaagi sa pagtabang sa mga orphans, no, mga orphans. O unya kuna ka sa Iligan, no, ako kang inviteon sa Throne of Grace Global Fellowship naa nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Na magsugod karong 9 o'clock ang atong meeting, atong worship service, magsugod 9 o'clock. So be sure to be there 9 o'clock aron makasugod gid ka, no. Makikibalag ka kang Pastor Rudy, kini ang inyong angkorman karon ini nga maong programa, Worship on Air sa Throne of Grace Global Fellowship. Kini si Pastor Rudy, Senior Pastor sa Throne of Grace Global Fellowship ug ang pastor sa kabataan sa Iligan. Welcome ka, no, karong 9 o'clock magsugod. And then anyang hapon doon ay discipleship training, o sa Wednesday magsugod 6 o'clock, o sa Saturday 6 o'clock rin magsugod ang atong tigom diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Mga igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang atong tuyo nini nga ang 24 HSP
ma-establish sa whole Philippines. Praise God. Nga naman, tungod kay dili na kay balo. Una-unaon nimo sa Kalapi, Bohol. Giabandon, no? Kadungog ko sa news, giabandon kini sa mga katawhan tungod kay dunay more than 100 sinkholes. Kana bang nahugno lang ang yuta, no? Nabangag. Hadlok kayo po yan kay kalit lang. Wa ka kay balo nimong tindugan, mabangag dai na. No, mong balay nga tarukan sa balay mahugno lag kalit sa ilalom sa yuta. No, laglom ra ba kaayo. So mga kaigsunan, dili lalim puy-an, no, didto sa Bohol. Kay di ka kay balo sa ibabaw sa yuta nga imong gipuy-an. Pero mao lang ni mga igsuon. Ang giingon sa Ginoo nga solusyon niini, ingon ang Ginoo sa Lucas 21 chapter 21. Now, I want you to look at that, no, in the book of Luke chapter 21. Basahon nimo ng whole chapter. Makita nimo diha ang katalagman. Makita nimo diha mga natural calamities. Then God has given us the solution. And what is the solution? The solution is watch and pray. Watch and pray. Ug dili magpatuyang sa pag-inom sa makahubog. Moingon ang Ginoo. So mga kaigsuonan, muni ang dakong challenge nato sa last days. Aron kita dili mapahamak. Hallelujah. Sa gitawag og kalamidad nga wala nato dahuma. So, watch and pray. Muna nga akong giawhag, gidasig ang tanang mga churches nga himuon ta ang giniusa nga pag-ampo mga igsoon. So si Jesus Christ mingon siya, "My house shall be called the house of prayer, not house of activities, not just a house of fellowship." Kung ang balay nga lampuanan abutanan lang para mayo ang relasyon, mga mitinganan lang, mga kaigsunan, this is just a superficial, no? Gitawag kinig dili lalom nga relasyon, dili lalom nga fellowship. Ang tuyo sa Dios nga lalom nga pakigiusa mo kanang gitawag og mo-operate ka in the spirit, not just in the physical world, but operate in the spirit. Unsa man ang pag-operate in the spirit, that is by faith. Nga mo-operate ka di sa espiritu, mo nang prayer, mo kanang atong pag-ampo, mo kana man kaigsunan ang atong ginahimo nga in the spirit naga-operate ka. Why? Because God is a spirit. Mingon siya, those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Magasimba siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Mosab na kanato mga igsoon. Kung kita gusto nga magsimba sa Dios, magsimba ta sa espiritu ug sa kamatuoran. In the spirit, munang kita mo-operate in the spirit. Nga naman, because God is a spirit. You cannot communicate God by your own mind, by your natural thinking. But you can communicate God, you can contact God through your spirit. So that is why, because man has a spirit, he has the ability to communicate with God. Because we have the spirit. The spirit in us is called the inner man. Ang tawag na ng espiritu nga nasa sulod nato, gitawag ka na og tao nga nasa kinasuluran. And si Smith Wigglesworth mingon siya, I am 1,000 times bigger than my physical body. Asa man siya nagsulti, minsa I am in my spirit. So yung espiritu 1,000 times bigger than his physical body. Sa ato pa tanaw nimong lawas, ingon ana ra kadaka, pero di ay ang imong espiritu kung naa ka sa mga pag-ampo, pagbasa sa Biblia, pagsimba nga to sa Dios. Praise God. Dako kayo ang imong spiritual giant, a spiritual giant. Mo ka na makaigsunan ang naa kanimo. Look at yourself as an spiritual giant. Praise God. Sa unsang paagi diha sa imong prayer. Mo na nga ang church mga igsoon, dili lamang na siya abutanan, mga activities na adya. No, it must be 50% prayer activity and 50% church activity. So mga kaigsunan, kung doon ay mga activities nga himuon na to sa church is prayer activities. Mo nang mag-ampo doon ay pagluhod. So praise God, nagpasalamat ta sa kaigsuunan sa Throne of Grace Global Fellowship. Ubang mga kaigsuunan nga dinhi sa iligan, mga churches, gihimo ang mga pag-ampo. Kaimportante ni mga kaigsuunan. In the book of Ezekiel, God is looking a man who can stand in the gap. Unsa man ang gap between judgment and blessings. Nangita ang Diyos aron dili ma-release ang judgment
somebody will stand and pray. Pero kang Jesus Christ, He stand between hell and heaven. Munang gilansang siya sa cross. Nga naman, iyang gitindugan ang in between hell and heaven. So mga kaigsunan, nagngita ang Diyos hangtod karon. No, mga tao nga willing mag-pray, willing nga mag-kneel down and call upon the name of the Lord. Actually, ang pangalan nga Christian, di man si Kristo mo'y nagngalan na to Christian. Ang nagngalan na to Christian, the unbelievers, the people outside the church. Mingon sila kana nga tigom kana sa mga Christians. And they are Christians. Sa ito pa, mga followers of Jesus. Pero ang kana nga pangalan nga originally, from the people outside the church. Ang tawag sa tuwa kaniadto, bisan pa in the Old Testament, are those people who are calling upon the name of the Lord. Mga tao nga nagtawag sa pangalan sa Diyos. So gaunsa man sila kung sila nagtawag sa pangalan sa Diyos? Mga tao nga nagampo, mga tao nga nagtuaw. Mao na si Apostle Paul, mingon siya, pray without ceasing. Magampo kamo sa walay hunong. Og unya makita na to makaigsunan usab sa Bible sa Chronicles, 2 Chronicles 7:14, mingon siya, if my people shall humble themselves and repent from their wicked ways, and I will heal their land. If my people shall humble themselves and pray. Mga katawhan nga magmapadobsano niya magampo, akong ayuhon ang ilang yuta. Mga igsuon, kini maoy solusyon nato sa last days. Nga kinahanglan magampo kita. The only way to escape from all of these things that is about to happen, in the book of Luke chapter 21 verse 34 to 36, is prayer. Watch and pray. Mo kini ang ingon sa Ginoo. No na nga mingon ang Dios, if my people, kun ang akong katawan, this is conditional, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I from heaven will heal their land. Ako mag-aayo silang mga yuta sa diha nga sila magapiko silang mga tuhod og magaampo. Mga kaigsunan, akong gidasig mga kaigsunan sa Throne of Grace Global Fellowship. Tingali, it's a heavy for you. This is an activity nga very heavy. Tungod kay ang uban nga dubli-dubli sila commitment tag 3 hours nga ampo mga igsoon. Pero sultihan ko kamo, idubli sa Dios ang blessings nga magaabot sa inyong kinabuhi, sa inyong business, sa inyong personal nga kinabuhi. Tagaan kamo kusog sa Dios, dugang panalangin tungod sa inyong commitment sa pagampo. Magampo ta mga igsuon karong buntaga. Kung nagtuo nga dunay buhaton ang Dios sa imong kinabuhi, na kinahanglan ka milagro kaayuhan, na ay buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Imo lamang buhaton itapion imong tuong kamot sa imong dughan, unya piyo nga imong mata. I-focus imong nahuna sa Ginoo kay siya mo bisita kanimo karon. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus ang milagro madawat karon sa tanan nga naminaw nga may pagtuo og ang kaayuhan, kaluwasan, kauswagan, kalinaw, kalipay ug ang paghigugmaay Ginoo mo'y maanhi sa among kinabuhi. Daghang salamat sa panalangin langit nun nga nadawat karon sa matag usa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginuog manuluwas. Amen o amen. Praise God. Higalag igsuon in buntaga ako nagtuong ang Dios na ay gihimo sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himutangan ug ingna. Daghang salamat Ginoo nga ikaw nagapanalangin kanako. Sulti ako nining sinmanahon na giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kini maong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon 0919-819-7708. Akong Osbon pag-usap, one more time, 0919-819-7708. Kontak lamang sa kuha para sa buluhaton na to, pag-reach out. Dili kini religion, kundili we will help the people establish a close or intimate relationship with the Lord. Unya mga kaigsuunan, pasalamat usab kita nga dinis kaimanan sa DXIC nga nagapadayon ang atong programa gikan pa sa 1987 dinis sa DXIC up until now, up to this present.
no nagapadayon kining atong programa. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan. God bless you all. Kini si Pastor Rudy, magaingon nga ang Dios magpanalangin kaning tanan. Bye-bye. God bless you. Give